komentaryo dito, no? Yung bigla pong pagkambyo ni Tebats. Ang sama, no? Ni Baste, no? Tebats tuloy. Ni Baste Duterte dito sa mga Marcos, no? Bigla pong kambyo ito, no? Ibig sabihin, bigla pong nagtaas ng puting bandila itong si Baste Duterte. Na anak ni Canor. Yun ang pag-usapan natin. At sa tingin natin, bakit nga ba biglang nagtaas ng banderang puti? Ibig sabihin, sumuko or nakikipag-areglo, nakikipag-pistok na po itong si Baste Duterte sa mga Marcos. Ang sabi niya, sana daw ay matapos na, matuldukan na po ang family feud. Ang away nila ng mga Duterte at ng mga Marcos. Yan po yung sinasabi ni Baste. Pero, sinasabi niya na yun daw ay kanyang opinion at hindi daw nagre-reflect sa kanilang pamilya. O ngayon, ang tanong natin kay Baste, bakit biglang-bigla naman yatang bumait ka? Hindi kaya nakakaamoy na si Baste ng International Criminal Court, no, ng POSAS? Hindi naman para sa kanya kasi I think ang talagang kakasuhan naman dyan sa ICC itong si Canor Duterte, yung kanyang tatay. At syempre, yung kanyang kapatid, mukhang sasabit din dahil second batch, parang ganon. Dahil may mga testimonya nga, sila Las Cañas, sila Matubato, nagdidiin dito kay Sara Duterte. So, second batch sa ICC. Pero anyway, bukod sa ICC, ano kaya ang nakain ni Baste at bigla itong nakikipag-pistok? Ano? Itong si Baste Duterte. So, ang nakikita ko dito na talagang dahilan, nakikita siguro nito ni Baste Duterte na talagang papahina na ang kanilang political power. Humihina na po ang puwersang pampolitika ng mga Duterte. At tingin ko ito yung kanyang paraan para kahit papano iligtas, isave yung ano pang matitirang puwersa nila sa politika. Kumbaga naninigurado itong si Baste, no? Kasi tignan nyo po mga kabunyog, mga kababayan. Buhat nung nabuwag yung unit team na yan. Yung unit team na yan. Kung sa timbangan po ng Marcos at Duterte, na tayo wala naman tayong kinakampihan dyan, ano? Tignan nyo po kung sinong lamang. So, syempre, yung unang birada talaga ng mga Marcos dyan, yung inalis si Gloria sa pwesto sa pagka-speaker. Dahil naramdaman nga nila Romualdez, sinusulot ni Gloria yung posisyon ni Martin Romualdez. Na itong si Gloria ay talagang identified kay Sara. Nung una, ganun lang yung level nung away no? Sumunod po dyan, yung mga tao nila sa Davao, inalis na po sa pwesto sa Congress, no? So talagang galit na galit si Inday Takaw, si Sara Duterte, kay Martin Romualdez. So ang unang nagsabong dyan, si Sara Duterte at si Martin Romualdez. So wala pa yung level nila Canor Duterte at nila Ferdinand Marcos Jr., no? Ngayon, after nun, nabulgar na nga po yung confidential fund ni Sara Duterte, yung 125 million, inimbestigahan ng Kongreso, hanggang sa inalis na yung kanyang confidential fund. Yung kanyang nire-request sa DepEd, no? So, nagalit na si Sara Duterte dyan, tinanggal yung kanyang confidential fund. So, ang ginawang balikwas naman po ng mga Duterte, nagpamaisog rally. At tinawag pong bangag tong si Marcos Jr. Tinawag na adik po. So, ganon. Pagkatapos, inimbestigahan ng SMNI, na alam naman natin talagang kabit kay Duterte yung sila Kibuloy, pinasarado ang SMNI at pinakasuhan si Kibuloy, binuhay yung kaso na dapat naman talaga, di ba? So nakikita po natin 'yon. So ang ganti naman ng mga Duterte ngayon, Jonathan Morales naman ngayon. Lumabas yung Jonathan Morales, dinidiin yung pagka-addict ni Marcos. Di ba? O ngayon naman po, binulgar na rin ng mga Marcos naman yung secret deal ni Duterte sa China. O, di ba? At ngayon nga po, yung extrajudicial killing. So nakikita nyo, sa timbangan po ng mga puwersa at ng mga pangyayari, lumalamang itong grupo ni Marcos laban sa mga Duterte. At sa tingin natin,
kumbaga, mas na-damage po talaga itong mga Duterte. Sinasabi nga ni Senator Trillanes, mukhang itong ambisyon ni Takaw ay ni Inday Takaw, ni Sara Duterte sa 2028 ay mahihirapan na po siyang manalo. Sapagkat sabi nga ni dating Senador Trillanes, sirang-sira na sa tao. Marami ng bagahe si Sara Duterte. Kung dati hindi pa siya ganong kilala ng tao nung tumakbong Vice President na pa-cute-cute lang, ngayon kilala na. Yung kapalpakan sa DepEd, yung mga kontrobersyang kinasangkutan ni Inday Takaw. So, nabulgar na yun sa tao at marami na siyang bagahe. So, yung lahat ng mga political development na yan na nangyari, nakita ni Baste Duterte, sigurado tayo dyan, na humihina na ang kapangyarihan ng kanilang pamilya. At hindi na lang po tungkol sa politika yung kanilang survival, mga kabunyog, mga kababayan. Anong ibig kong sabihin? Buhay na po mismo ng kanilang pamilya yung nakataya. Especially yung tatay kanor niya. So hindi na dito pinag-uusapan ng political power, kundi yung mismong buhay. Sapagkat nakaamba po yung pag-aresto ng ICC kay Rodrigo Duterte. Na sinasabi nga, itong June or July, lalabas yung arrest warrant na yan. At para mag-take effect yung arrest warrant na yan, ang kailangan lamang dyan ay makipag-coordinate ang administrasyon ni Marcos sa ICC. So, ang talaga ditong lumilitaw, ang alas ay hawak ni Marcos Jr. Kasi siya ang magdidikta ng polisiya ng gobyerno sa pagko-cooperate sa ICC o hindi. Pag sinabi ni Marcos na mag-cooperate sa ICC, ipapatupad ang arrest warrant, aarestuhin si Kanor Duterte. Walang piyansa, madediretso sa kulungan sa dahag. Diba? Ganun lang po kasimple yun. So, nakikita ito ni Baste Duterte. Kahit yung kanyang ate niya nga ba si Inday Takaw, yung posisyon ni Sara Duterte sa Malacanang ay hawak din ni Marcos. So, anytime talaga, pwedeng sipain itong si Sara Duterte ng Marcos administration. Pangatlo, pwede po talagang kalkalin ng Marcos administration ang mga katiwalian ng nakaraang Duterte administration. Di ba? Ang daming alas ni Marcos talaga. Bukod sa pinakaalas niya na ICC, marami pa siyang hawak na alas. Yung pagtanggal kay Sara Duterte sa gabinete at yung pagkalkal po ng mga anomalya sa panahon ng Duterte administration, especially itong Parmali na ngayon ay umaalagwa na naman po ang mga pag-iimbestiga dyan, lalo't umamin na po si Duque na itinuturo si Duterte na siyang nag-uutos ng pag-transfer ng 47 billion from DOH to DBMPS na tao nga nila dyan sila Christopher Lloyd Lau. Na booking na yan, na tao yan ni Bongo. Binakera ni Michael Yang yung transaksyon na yan. So Michael Yang, Christopher Lloyd Lau, Bongo, Duterte, konektado. So nakikita sigurado ni Baste na ang daming alas ni Marcos talaga na pwedeng ilapag na sa mesa. At tuluyan ng tumaob ang bangka ng mga Duterte. So sabi niya, bigla niya nasabing, peace na lang tayo. Ang problema po nito ganito. Sa tingin natin mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga sa parte ng mga Marcos, the damage has been done. Kumbaga wala na eh. Hindi na pwedeng ibalik ang dating matamis na samahan. Bakit po? Unang-una, sa paligid pa lang po ng puwersa ng Marcos. Halimbawa, umpisa natin. Si Martin Romualdez po, talagang tinawag na tambalos-los ni Inday Takaw. So doon pa lamang po nag-bolja ka na. Kumbaga unang suntok ni Inday Takaw, duguan agad si Martin Romualdez. At sa tingin natin, yung unang banat ni Inday, medyo tinamaan si Martin Romualdez noon, kaya gumante. Sa level po yan ng pinsan ni Marcos. Pangalawa, yung pinagsisabi po nila kay Marcos Jr. na si Marcos Jr. ay adik. Yung sinasabi mismo ng kanilang ama, si Rodrigo Canor Duterte. Yung pinagsasabi po ni Mang Canor dun sa
maisog rally sa Davao na may bangag tayong presidente. O, di ba? Ganun ang sabi ni Canor. O, at nandun nga po si Sara Duterte na tawang aso, no? At kasama si Amy Marcos, yun ang masakit doon, ano? O, kaya nga, nung kinuha yung interview nung nagpa-interview po itong si First Lady, si Lisa Araneta, dito kay Katunying, di ba? Nag-viral yung interview na yon. Ang talagang sinabi po doon ni Lisa Araneta tungkol kay Sara Duterte, bad shot na sa akin yan. Bad shot, di ba? Oh, ibig sabihin tabla-tabla na sa akin yang si Inday Takaw. So, doon po sa mga Marcos sa political influencer ni Marcos sa kanyang power circle na sinasabi, no? Power circle. Yung sirkulo ng kanyang panguluhan, siyempre, yung asawa niya, yung kanyang pinsang buo na Speaker of the House, makikita ninyong hindi na po maganda ang kanilang relasyon sa mga Duterte. Especially, itong si Baste ay nanawagan na rin po ng pagre-resign ni Marcos Jr. Dahil ang talagang sinasabi nila, si Marcos Jr. palpak, di ba? Ngayon, hindi natin yung pinagtatanggol, si Marcos Jr. Talaga namang may mga polisiya siya na hindi maganda, kagaya yung sa bigas, sa ekonomiya, pero meron din siyang mga polisiya na malayong malayo sa polisiya ni Duterte na sa tingin natin tama. Kagaya nung paglaban ni Marcos sa China, pagtatanggol sa ating West Philippine Sea, tama yon. Yung hindi siya na makialam sa kaso ni Laila de Lima, so si Laila de Lima nakalaya, hindi pinakialaman or binraso ng gobyerno yung proseso. Hindi kagaya nung panahon ni Duterte, kahit mag-imbento ng mga kwento laban kay Laila de Lima, di ba? Kaya nakalaya si Laila ngayon, hinayaan yung proseso, yung judicial process na umiral talaga, no? Pangatlo po, yung issue ng SMNI na talagang pinasarado yan ng Marcos administration at hinabol si Kibuloy ng mga kaso na dapat naman talaga mabigyan ng katarungan yung mga biktima ni Kibuloy, which is tama yon. So may mga issue po na yan, yung China, yung at ito na nga yung huli, yung ICC na sa tingin natin nagbabago yung unti-unting nagbabago yung polisiya ni Marcos, pero hindi pa lang ganun kabulgar. Pero alalahanin natin kahit ang DOJ po ay nagbigay po ng legal briefer kay Marcos ng kanyang mga tinatawag na legal option tungkol sa ICC. Na dati, nung unit team pa sila, ay kahit po sa House of Representatives, may mga resolusyon na talagang ayaw sa ICC na hindi kikilalanin. Pero nung nabuwag na yung unit team, naiba na po yung tono ni Marcos. At least nung kanyang administrasyon. Pero short of accepting ICC. So, titignan natin yon yung kabanata na yan na talagang i-recognize ng administration ni Marcos yung ICC. So yan yung mga issue ng pagkakaiba ni Marcos sa Duterte administration. Plus yung pogo ngayon na nabubulgar talaga, di ba? Yung pogo na yan. Ang tingin ko dito, sa mga naging development po sa mga pagdinig sa pogo, yung mga raid, yung mga nangyari sa pogo na na-discover na mga scamming, katiwalian, sinasabing mga money laundering, yung human trafficking, grabe po, no? Yung mga illegal Chinese dito, mas tingin ko lang, yung administrasyon ni Marcos, mas makukumbinsi talagang ibaban ang pogo. Malaki ang posibilidad niyan. Lalo po yung mga senador ay lalong nakumbinse dun sa executive session na ginawa nila about pogo. So yan yung mga issue, pogo, China, ICC, yung kay Laila de Lima, yung SMNI, si Kibuloy, yan po yung mga malalaking issue na ibang-iba itong Marcos administration sa administrasyon ni Duterte. At tingin natin positive development ito. No, kaya sa mga issue na talagang tama naman, ano tayo diyan? Sinasang-ayunan natin kasi tama. Yung paghahangad ng katarungan para sa mga biktima ng EJK ni Duterte, yung biktima ni Kibuloy, tama yun na dapat
habulin ito kung may kasalanan talaga sila. Talagang habulin sila ng batas na ngayon nga si Kibuloy wanted na. So, lahat ng yan, pag pinactor in nyo po yan, nakikita ni Baste na talagang mabaho yung pamilya nila. Yung mabaho yung pamilya nila dahil kahit po yung katraydoran ni Duterte sa China at pagkampi nila kay Kibuloy, eh hindi po talaga tanggap yan ng taong bayan. Napakasama po niyan. At negative na negative sila dyan. Kahit yung pag-i-stay po, yung pagtawag ni Canor Duterte ng bangag kay Marcos Jr. in public, mas nakakuha ng simpatya si Marcos eh. Sa tingin natin dahil alalahanin natin si Marcos hindi pa tinatanggal si Sara Duterte. Ibig sabihin lumalabas hindi pa ginagamit ni Marcos Jr. yung kamay na bakal niya dahil kahit tinatawag siyang adik ni Duterte, ng mga Duterte, tinatawag siyang bangag ng mga DDS vloggers, di ba? Talagang sinasabihin siya bangag, eh si Sara Duterte nananatili sa kanyang administrasyon. So, lumalabas dito, in a way, mabait pa rin si Marcos sa mga Duterte. Lalo't hindi naman tinatanggal si Inday Takaw. So, ganun yung play. So, nakikita dito ni Baste, mukhang talo talaga sila sa propaganda. Talo sila sa issue, talo sila sa kapangyarihan. So, ang sabi bigla ni Baste ay mag-peace na. Ang tanong dyan, papayag ba sila sila Lisa Araneta, di ba? Yung first lady. Baka sasabihin ni Lisa Araneta Marcos dyan, nek-nek mo. Ano ka, hilo? Pagkatapos nyo kaming lapastanganin, pagkatapos nyo tawaging bangag ang aking asawa, di ba? Ganun po yun, ha? Tayo, again, wala tayong kinakampihan dyan sa Duterte Marcos. Pinapaliwanag lang natin yung mga political development kung saan biglang nagsorry na itong si Baste. Kaya ito yung mga political development na maaari talagang dahilan na pag-isip-isip ni Baste Duterte, dudurugin na sila ng Marcos administration. Di ba? Pwedeng meron siyang mga impormasyon talaga dyan sa ICC, hindi natin alam. Pero, ang nakikita natin, hindi na po mare-repair ang relasyon ng Marcos at Duterte. Dahil crossing the line na nga. Sabi nga ni Lisa Araneta, you cross the line, sabi niya kay Inday Takaw. You cross the line, di ba? Hindi yun matanggap nila Lisa Araneta. Ngayon, ano ang magiging role ni Basti dyan pagka talagang nagboljakan po yan? Yan, para lang siyang papel dyan sa Davao. Para na lang silang basahan. Or baka kahit ang Davao po mawala sa kanila. Siyempre, pag nagboljakan na yan, bibigyan niya ng kalaban sa Davao City. Yun po yung pinakamatindi. At ang pinakamatindi dyan, kung kakalkalin pa po ng kasalukuyang Marcos administration, yung mga katiwalian, yung mga sabit-sabit nila, nung sila ang nakaupo sa Malacanang, kagaya nitong Parmali. Mahirap na rin pong ipagtanggol ni Duterte yung sarili niya dahil kumanta si Duque. Kumanta si Duque, di ba? So, sa sunod-sunod na mga pangyayari na to, no, kahit yung Parmali, Pogo, yung China, talagang si Duterte yung mastermind eh. Yung kanyang tatay Canor. Oh. Mahirap na nilang ipagtanggol. So, ngayon nakikipag-peace talk sila kay Marcos, no? Banderang puti ang winawagayway po ni Baste. Ano naman ang magiging gain na kung sakali man? Kung tatanggapin ni Marcos yung pakikipagkaibigan uli sa mga Duterte, mukhang kahit po ang mga Marcos loyalists, hindi na rin po yan matatanggap. Di po ba? Bakit? Kahit po yung mga Marcos loyalists ay nagrally na laban kay Sara, di ba? Pinagre-resign na po si Sara Duterte, di ba? At nanawagan na rin ang mga Marcos loyalists, yung mga vlogger ng Marcos, na papasukin na ang ICC. So, dalawang issue na yan. Pagpaparesign kay Inday Takaw at yung pagpasok ng ICC, mga Marcos loyalist na po ang nananawagan sa kanilang kay Marcos Jr., di ba? So, mahirap yun. So, parang politically speaking, parang hindi na magiging katanggap-tanggap po sa political base ng mga Marcos kung sila ay makikipag-alyado pa uli sa mga Duterte. Kumbaga, wala na. Hindi na po yan matatanggap ng mga Marcos loyalists dahil matindi na po yung sugat na nilikha ng hidwaan at talaga naman binastos-bastos itong si Marcos Jr. Personalan, di ba?
Hanggang pati ang Jonathan Morales na yan, pasimple lang si Bato dyan, pero ginamit talaga nila Bato yan para kalad ka rin po yung pangalan ni Marcos Jr. Talagang ang intensyon naman dyan, kalad ka rin yung pangalan ni Marcos Jr. At sinabi pa nga nung sa isang maisog rally, mismong si Bebot Alvarez, no, na talagang kumpare ni Duterte, himod-puwet kay Duterte ito, ay nananawagan po ng withdrawal of support ng mga militar. Matindi yun no? Pag withdrawal of support. So ang dami nun. Ang daming atraso ng mga Marcos, ay ng mga Duterte kay Marcos, di ba? Even sa bayan. So ano yung pagsasabi ni Baste na peace na? Hindi na po yun ganun kadali dahil malalim na ang sugat na nalikha dyan. Hindi na rin papayag ang mga Marcos loyalists. In fact, tignan nyo si Gadon. Si Gadon, binabatikos natin yan. Di ba? Si Larry Gadon, O anong sabi ni Larry Gadon? Pag nag-election sa 2028, sabi ni Larry Gadon, hindi na mananalo yan si Inday Sara, si Sara Duterte. Bakit daw po hindi naman nanalo? Mas mananalo pa daw si Leni Robredo kaysa kay Sara Duterte sapagkat yung mga Marcos loyalists ay hindi na daw boboto sa mga Duterte. Sa ginawa ng mga Duterte kay Marcos. Mas iboboto pa daw ng mga Marcos loyalists si Leni Robredo. Yun yung analysis ni Gadon. Na sa tingin natin may basihan din yun na talagang sabi nga ni Gadon, yung boto naman ni Duterte doon, madami doon, Marcos yun di ba? Maring may katotohanan yun dahil sa ngayon nga, dahil sa ginagawa ng mga Duterte kay Marcos, destabilization po hindi lang naman yung pagsasabi ng bangag. Talagang may mga galaw sila na naninira kay Marcos sa Marcos administration. Talagang destabilization yung ginagawa. So sabi nga ni Gadon, hindi na makakatikim ng boto si Sara Duterte sa mga Marcos loyalists. So lahat ng yan, maaaring naisip ni Bastilla na mukhang talagang wala silang ibang pag-asa kung di si Marcos Jr. pa rin. Kaya dapat makipagkaibigan uli sila sa Marcos administration. Ngayon, huli na ang lahat. Malabo na po yan. Ewan ko lang. Pero sa tingin ko, pag si Liza Araneta, si Martin Romualdez at yung ibang mga gabinete ni Marcos, mahirap na pong makabalik yan. Hindi na po yan viable. Talaga mag-aaway na po yan sa politika. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, So yun nga, yung paglambot ni Baste Duterte, yun lang nare-realize niyan talagang lugbok na yung pamilya niya ngayon. Lalo na po pag naaresto si Rodrigo Canor Duterte ng ICC, talagang mabahong-mabaho na sila. Lalo pa may Parmali pa. Sunod-sunod po Parmali, Pogo, ICC, lahat. Makita nyo, si Canor yung punot dulo si Rodrigo Canor Duterte yung nagma-mastermind Pogo, ICC, Parmali, di ba? Extrajudicial killing. Puro ang main suspect po talaga dito si Canor Duterte, di ba? Kaya wala nang lusot At mabahong-mabaho na sa tao itong mga Duterte talaga. Lalo na po yan pag naaresto yan ng ICC, wala na po yan. Wala na, lusaw na ang pangarap ni Inday Takaw. At ang pinakamatindi dyan, kung makukulong sila, kasi lalabas ang warrant of arrest At ang tingin ko sa akin to, mape-pressure talaga si Marcos na makipag-cooperate sa ICC dahil sa ngayon, kumbaga yung international community ay nakikita yung takbo ng kanyang administrasyon, di ba? Parang kung nagkakaroon ng goodwill, parang gano'n, sabi goodwill na mukhang okay to sa issue halimbawa ng West Philippine Sea, international law, okay yun. Sa issue ng mga kay Laylay de Lima, human rights yan, nakalaya si Layla, okay yun. So yung record na yun na kahit papano nakakuha siya ng simpatya sa international community, kapag hindi siya nag-cooperate sa ICC, guguho yun. Talagang maano si Marcos Jr., masisira siya sa international community. Bakit po? Ibig sabihin, hindi niya ginagalang yung international law. ICC yan 'di ba? So ganun po yan, ganun ang mga implication na nakikita ko diyan.
So malaki ang pressure kay Marcos Jr. na mag-cooperate sa ICC once and for all, di ba? So ayan po. So ito, maikli lang naman tong komentaryo natin. So ayan, si Baste nagwawagayway na ng puting bandera, sumusuko na sa mga Duterte, sa mga Marcos. Ang tanong, mauuto ba ang mga Marcos? Di ba? Baka sabihin ni Lisa Araneta, bala ka dyan. Kaya nga siguro sabi ni Lisa Araneta, nasa akin ang huling halakhak. Oh, di ba? Sabi nga ni Lisa Araneta, bad shot na sa akin yan. Oh, hindi lang naman sigurado si Inday Takaw yan eh. Yung buong Duterte family, bad shot na yan sa mga Marcos, di ba? Oh, ewan ko lang kung may magagawa pa si Amy Marcos diyan. Pero tingin ko wala namang bisa si Amy Marcos ngayon sa kanyang kapatid eh. Kahit kasi si Amy Marcos tsaka tong si Lisa Araneta mukhang hindi naman nagkakasundo, no? Yung maghipag, no? Parang may hipag war sila, di ba? Mukhang ano sila no? Hindi sila in good terms ng kanyang hipag, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, di ba? So hanggang dito na lang ating vlog. Gulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.